Mabisang herbal remedies para sa uric acid. Bago tayo magpatuloy sa video na ito, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga video kagaya nito. Ang gout ay isang masakit na kondisyon na dulot ng pag-build up ng uric acid, ay isang problema na nakakaapekto sa milyon-milyong Pilipino. Dahil ang paggamot para sa gout ay maaaring maging mahal, kaya sa halip ang ilang mga tao ay mas gugustuhin na gumamit ng mga halamang gamot para sa uric acid. Ngunit gaano kabisa ang mga halamang gamot na ito pagdating sa pagpapababa ng level ng uric acid? Tara, alamin natin. Una, talakayin natin kung paano maaaring humantong sa gout ang mataas na antas ng uric acid sa katawan. Ang uric acid ay isang byproduct ng katawan kapag kumain ka ng pagkain na mayaman sa purines. Ang mga halimbawa ng pagkain na mayaman sa purine ay tulad ng mga kulang karne, isda, shellfish, mga inuming may alkohol o alak, at mga lamang loob. Kung mas marami sa mga ganitong uri ng pagkain ang nakain mo, mas maraming uric acid ang iyong makukuha. Kung mayroong masyadong maraming uric acid sa iyong katawan, maaari itong magsimulang mag-build up at bumuo ng mga kristal sa iyong mga kasukasuan. Ang pag-build up ng mga kristal na ito ay nagdudulot ng pananakit, pamumula at pamamaga na karaniwang nauugnay sa gout. Maaari rin itong maging sanhi ng paninigas na nagpapahirap sa paggalaw para sa mga taong inaatake ng gout. Ang isang paraan ng pagharap ng mga sintomas na ito ay ang pag-inom ng over-the-counter na gamot na partikular na ginagawa upang gamutin ang gout. Ngunit para sa mga taong naghahanap ng natural na panlunas sa gout, mayroong maraming mga opsyon na magagamit. Narito ang mga pinakakaraniwang herbal na remedies na makakatulong na mapababa ang antas ng uric acid at i-manage ang gout. Number 1, ginger. Ang ginger o luya ay isang halamang gamot na ginagamit mula pa noong unang panahon upang gamutin ang maraming sakit. Isa na rito ang gout. Natuklasan ng mga pag-aaral na isinagawa sa mga daga na ang luya ay maaaring magpababa ng antas ng uric acid sa dugo at ihi. Ang paggamit ng luya, maaari itong kainin ng hilaw. Maaari rin itong gamitin sa pagluluto o ibabad sa mainit na tubig at inumin bilang tsaa. Number 2, ulasimang bato. Ang ulasimang bato o kilala rin bilang pansit-pansitan ay isang napakasikat na halamang gamot sa Pilipinas. Ang pinakakaraniwang gamit ng pansit-pansitan ay ang paggamot ng arthritis at gout, at ito ay napakabisang lunas sa mga problemang ito. Ang pansit-pansitan ay may analgesic properties na nangangahulugang makakatulong ito na mapawi ang pamamaga tulad ng mga sanhi ng gout. Ang isa pang benepisyo ay maaari nitong mapababa ang antas ng uric acid sa katawan. Nangangahulugan ito na bukod sa pagtulong na maibsan ang pananakit ng gout, makakatulong din ito na maiwasan itong maulit sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit ang pansit-pansitan ay isa sa mga pinakasikat na halamang gamot sa uric acid. Paano ang dosage? Walang eksaktong dosage na inireseta, kaya laging gamitin ng may pag-iingat. Ngunit tandaan na ang mga paghahanda na nakalista sa ibaba ay ginawa para makatulong. Ngunit hindi dapat unahin kaysa sa payo ng iyong doktor. Upang gamitin ang damong ito, idagdag ang herb na ito sa salad. Kunin ang tangkay at ang mga dahon. Hugasan ng mabuti at kainin ng sariwa bilang salad na may iba pang mga sangkap. O maaari mo itong kainin ng hilaw o ibabad ito sa mainit na tubig at inumin ito bilang tsaa. Maaari mo ring balutin ng tela ang mga dinikdik na dahon
at gamitin ito bilang pantapal para ilagay sa apektadong bahagi ng kasukasuan na masakit dulot ng gout o arthritis. Ang ilan ay gumagamit pa nito bilang salad dahil ang mga dahon ay may banayad na lasa ng paminta. Ang pansit-pansitan ay karaniwang kinikilala bilang ligtas na kainin at gamitin, kaya walang problema kung nais mong gamitin ito bilang isang herbal na lunas para sa uric acid. Siguraduhing hugasan ito ng maigi bago kainin. Pag-inom nito bilang tsaa, paghahanda ng tsaa para mabawasan ng sakit, lalo na ang dulot ng arthritis. Maghanda ng 1 tasa ng tangkay at dahon, hugasan ng mabuti at pagkatapos ay pakuluan ito sa 2 tasa ng tubig. I-drain hanggang sa 1 tasa na lang ang matitira at pagkatapos ay uminom ng 2 beses sa isang araw, 1 tasa sa umaga at 1 tasa muli sa gabi. Hanggang dito na lang po ang ating video. Leave the comment down below at isa-isahin kong babasahin at pupusuan ang inyong mga komento. Huwag kalimutang pindutin ang like and please don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated ka sa mga video tulad nito.